At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang nakakagulat na pahayag, umamin na si Congressman Chua sa isang press conference tungkol sa isang malupit na sabwatan nila ni President Coting ng Norte Jr. Ayon sa kanyang pahayag, sinabing may kinalaman sila sa mga kontrobersyal na kabalbalan sa pamahalaan. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ayon kay Chua, matagal na nilang pinagplanuhan ni President Marcos ang ilang mga hakbang na may kinalaman sa pagpapalakas ng kanilang posisyon sa gobyerno. Isiniwalat niya na may mga hindi tamang gawain na isinagawa upang makuha ang tiwala ng ilang sektor sa bansa at mapagtakpan ng ilang hindi kanais-nais na mga proyekto. May mga akusasyon din ng ilang proyekto ay ginamit para sa pansariling interes at hindi para sa kapakanan ng nakararami. Sa harap ng mga reporters, ipinahayag ni Chua na siya'y lubos na nagsisisi sa mga naging desisyon na takbang na kanilang isinagawa. Ayon pa sa kanya, noong mga panahong iyon, ang tanging layunin ko lamang ay magpatuloy ang mga proyekto pero sa hindi inaasahang mga pangyayari, nagdulot ito ng matinding pinsala sa integridad ng ating gobyerno. Matapos sa mga pahayag na ito, naging malalim ang reaksyon ng publiko at ang mga netizens ay nagsimula ng magtanong kung sino pa ang mga kasama sa naturang sabwatan. Samantala, agad naman na nagbigay ng pahayag ang Malacanang tungkol sa isyong ito. Sa isang press release, itinanggi ng Malacanang ang mga paratang ni Chua at sinabi nilang wala silang ginagawang iligal na gawain. Ayon sa kanilang spokesperson, kami ay nakatuon sa pagpapabuti ng ating bansa at ang mga pahayag ni Chua ay walang katotohanan. Ngunit iginit din ng palasyo na ang mga susunod ay kanilang pag-aaralan at titignan ng mabuti. Hanggang sa ngayon, patuloy ang investigasyon tungkol sa isyong ito at inaasahan ang mga susunod na pahayag mula sa mga sangkot na kaso. Ang mga kaganapang ito ay tiyak na magbibigay ng bagong direksyon sa politika ng bansa. Ang tanong, makakamit kaya ang katarungan at paano ito makakaapekto sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan? Ang mga kasunod na araw ay magiging makulay at puno ng intriga. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sara Duterte. Kumpiyansa naman ng prosekusyon na malakas ang mga ebidensya nila para ma-convict ang bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala raw balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni PBBM na handa siyang magpatawag ng special session habang nakabreak ang Kongreso. Yan ha. BBM, okay? Sabi niya, handa raw siyang magpatawag ng special session para dinggin ang impeachment trial kay BP Sara. Ito ituturo ko sa inyo. Paano natin malalaman ang tunay na saloobin ni BBM o kung ano ang talagang plano niya sa bansa, anong plano niya sa isang usapin. Alam niyo kung paano? Yung kabaligtaran. Pansinin nyo ha. Sabihin ko sa inyo. Una, sinabi niya ayaw niya impeachment. Pero natuloy ang impeachment. Sabi niya walang barel na pumasok sa KOJC. Ang daming barel pumasok. Ang sinasabi nitong mama na ito, laging kabaligtaran. Tingnan nyo, takot. Takot sa hair follicle test. Walang sasabihin tong diretso. Hindi niya kaya kasing pareha silang magpinsan. Takot, duwag sa confrontation. Kaya ang gusto nito, laging kunwari magpapanggap na ayaw. Anong sabi niya? Bago nilaglag ng kamera at bago niya pinakain sa pating at buwaya si BP Sara, sabi niya, nagpipresenta ako that I am your designated best friend forever. Ay, may pagkalukong tao ito. Meron mang BFF na ganyan? Forever nga eh. Alam mo itong mama na ito, ang salita talaga nito, tiksisingko. Saan ka nakakita ng forever, hindi umabot ng isang buwan, pinakain mo sa buhaya, yung sinasabi mong BFF.
tingnan nyo, yung style, pinatanggal ni Sandro si Saldico. Remember that? Ang ipinalit si Kimbo. Anong usap-usaping kumakalat? Even my friends, even yung mga kaibigan kong vloggers sabi, may kiskisan ang Marcos at Romualdez. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Even my friends, sabi ko, arte yan. Maniwala kayo dyan, arte yan. Naguhugas kamay. Iyaan po si Marcos. Pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaligtaran. Naiintindihan nyo? Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itaga nyo sa bato, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari yung kabaligtaran. Naghugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang diretsuhin. Diba? Ayaw ng impeachment, nagka-impeachment yung anak niya unang pumirma. O eto, hindi raw siya magpapatawag ng sesyon. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng sesyon. Kunwari, kunwari magpapatawag siya ng sesyon. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Bakit? Sa aking palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Itong impeachment na to. Una, wala silang numero ngayon dyan sa Senado. Wala sila. Kaya hindi yan magpapatawag ng special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito, ay nabuang na kasi alam nyo kung bakit. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? At mga dilawang tae? Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Ano? Paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte. Ang pain niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara para siya'y kampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Matagal nang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan. Hanggat kaya nilang i-hold until 2028 na pain ang Duterte. But the problem is, mali ito si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the same time sa Pilipinas. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na, sabi ko nga kanina sa SM, kahit na matanggal si BP Sara, which I don't believe, pero kung sakali lang, patatakbuhin ng taong bayan si Basti, si Pulong. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte.
Ang problema, palpak kayo, Marcos. So, naiintindihan nyo? Kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain patungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment trial. Hulyo na. So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos, which I doubt. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So trial... So after SONA pa. So after July 21, tapos na yung eleksyon. Kasi isa pang dahilan yan dahil posibleng maipanalo na nila yung mas maraming senador, kaya nilang makakuha na ng numero. Sa ngayon, wala pa silang numero eh. So hindi pa nila kaya yan. No? But I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaliktaran na naman ng sinasabi nito. Unless something happens na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Nagkadisgrasyahan lang. Bakit? Nalagay sa alanganin si Tamba. Dahil kriminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang kamera. At wala pong galawan sa kamera nang walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo, ang tagal nakabinbin yung impeachment na yan. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So, wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now, as of this year, or as of this 19th Congress. Nagkabulagaan lang, pantakip nila doon sa blank items. Tandaan nyo, kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sa inyo, binaligtad ulit yan. Ang sinisisi pa, yung timing nitong demanda kay Tamba. Hindi. Baligtad. Yung impeachment nyo, ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya itong special session, unless hindi yan ibibigay ni Marcos, kabaligtaran po yan, maniwala kayo, baligtad magsalita yan si Marcos, unless merong may malaki na namang mangyayari na kakailanganin na nila yung special session, mamadaliin nila, bubuo sila ng pera dyan. Ma-impeach lang si BP Sara. Yan ang aking pananaw dyan. Alam mo, very crucial itong pangyayari ngayon, no? And again, I really believe, kasi may bumubulong sa akin. Papaalala ko lang. I really believe that there is something big will happen at the end of February or early March. Abangan nyo lang. Kasi meron akong nadidilig na bulong. May bulong-bulong eh. So abangan lang natin. Baka pagka natuloy yung nararamdaman kong mangyayari, baka dyan pwedeng pumasok yung special session na sinasabi ni Mark. Dyan niya lang itutuloy. No, but, well, abangan natin. Kaya ako sinasabi to para at least pag nangyari, maalala nyo ko, sabihin nyo, uy, Kotsoli. Sinabi niya yan. Okay? Again, paalala ko lang po. Ito'y hindi para sa nagmamalaki. Ito'y nagpapaalala lang po kami na hindi po kami sumusuporta sa budol. Ang Banateros po, including me, ako talaga, never akong sumuporta kay Marcos because ayaw ko sa talaga na may bahid droga. Okay? Ngayon, takot siya magpaano di ba? Ano sabi ni PRRD? May nagdodroga sa yate. Sino gusto nyo paniwalaan ko? Si Marcos, si PRRD? I choose to believe PRRD.
And until now, ayaw magpa-drug test nito. Will commence after that date. Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanda na rin ang legal team niya pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung di naman kailangan. She's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right. Habang wala pang pinal na petsa kung kailan sisimulan ng paglilitis, puspusan na ang paghahanda ng mga mambabatas na tatayong prosecutor laban kay VP Sara. Ito malaki kaso ngayon ni Tamba. And ako naniniwala ako, umaten man o hindi umaten si VP Sara, maglalabas yun ng video or ebidensya laban dito kay Tamba. It's not easy to put a good man down. Iba po ang Duterte. Ang intelligence ng Duterte matindi. Tingin ba nila stupido si PRRD? Ang daming hawak na ebidensya niya. Kaya nga at the get-go, alam niya may adik. Bakit? Alam niya na dati pa may listahan siya. Kaya alam ko, maglalabasan ng videos nitong mga ito. And possibly, alam niya ni Marcos. Dahil dito, hindi na pwedeng pigilan yung ebidensyang ilalabas ni VP Sara. Kasi sa Quadcom, pwede nilang pigilan eh. Teritoryo nila yan. Matapang yung mga buhaya na yan dahil nandun sila sa Manila Zoo. Doon sa teritoryo nila. Pwede nilang harangin ang ebidensya. Pero pagdating sa impeachment, medyo may kontrahan ng Senado at hindi nila pwedeng diktahan ng Tatandaan nyo, mas malaki ang mandato. Kahit na pinipilit ng lower house na ayaw pa nilang magpatawag na lower house because for them, pantay sila. Maybe for sa batas, pantay sila. Maybe. But remember this, mas malaki ang mandato ng Senado. Ibig sabihin, alam naman natin ang power comes from the people. Pag malaki ang mandato, it means maraming supporters. So hindi nila pwedeng diktahan ng Senado. Pag naglabas ng ebidensya si VP Sara, lulubog to si Tamba. Maniwala kayo. May problema to sa Okada eh. Hindi ako may sabi niyan. Balita sa Japan. Ilang beses na po natin blinagyan dito. At sinabi yan ni VP Sara. At the proper time, ilalabas niya. Nagpulong na sila at pinag-usapan ang 7 articles of impeachment at kung ano-ano ang posibleng ebidensyang ipipresenta nila. Division of work lang muna. Tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po, like for example, Ito si Chua na ito. Ngayon na sinasabi ni Alam nyo ba yung sinasabi na ito si Congressman Alvarez? Alam ba, nung 200 plus, ay si Marcoleta ata nagsabi nito, alam ba ng 200 plus na pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, alam nila ang nakalagay sa complaint? Meron silang ebidensya na kayang ilabas? Naniniwala sila sa sarili nila kumpirmado? At nabasa ng mga pumirma? O dahil sa 150 million reasons nyo, kaya lang pumirma? Ako wag tayo maglokohan. Ito hindi ko nababanggitin sa inyo. Kanina lang eh. May nakausap akong politiko. Asar na asar. Bakit? Yung kamag-anak niya pumirma. Pareha silang politiko. Kamag-anak niya pumirma. Ano rason? Hindi naman daw alam nung mama na kaya siya pumirma eh. Siyempre, alam nyo na kung bakit siya pumirma. Hello? Naglolokohan ba tayo dito? paano pag nag-resign? So ano ang stand natin?
So, siyempre, pinag-uusapan. Plano ring ipasabina ng prosecution team ang mga bank record ng Vice Presidente. Para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito yung dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Tingnan mo ito mga ito. Buang din talaga to si Chua. Bakit mo ipapasabina yung kanilang bank statement? Akala ko ba meron na kayong ebidensya kaya kayo nag-ano ng impeachment na merong problema at mandarambong ito si BP Sara. Ngayon, maghahanap ka ng ebidensya. So nagsampa kayo ng kaso, wala pala kayong ebidensya. Palalakasin. So anong ibig mong sabihin, mahina yung ebidensya mo? Ngayon lang ako nakakakita ng abogadong ito, mahina talaga utak nito. Hindi ko maintindihan. Ako hindi naman ako matalino. Kaya lang yung iba kasi kaya nagmumukhang bobo dahil hindi nagrarason sa linya ng katotohanan. Nagrarason sa linya ng 150 million reasons. Kaya nagmumukhang bobo. Wala pala kayong ebidensya. Mahina pala ebidensya nyo, sinampan nyo. Pumirma kayo. O di katuta kayong mga bobo dyan, ay nagbobo-bobohan. Hindi bobo. Matatalino yung mga yan eh. Paano mananalo yan kung di matalino? Siguro baka sweetik. Hindi natin alam. Diba? Ngayon wala pala, mahina pala ebidensya nyo eh. Diba? Kayo ba? Hinamon nga kayo eh, labasan ng SALN, labasan ng bangko. Ano sabi ni PRRD? Sige, bubuksan ko to. Bubuksan ko tong bangko ko, bukasan tayo ng bangko. Naduwag kayo pare-parehas. Kasi kayo, ang problema sa mga mama na ito, mahilig lang magtuturo. Mga ipokrito. Kala mo kalilinis. Kayo, kaya nyo magbukas ng ano? Sasabihin, hindi naman kami na-impeach eh. O di ba nung iniimbestigahan kayo nyo si PRRD, hinamon kayo? Anong sabi nyo noon? Sumumpa si BP Sara. Ayaw sumumpa eh. Magpapadrug test kami. Nagpadrug test ba kayo? Sumumpa na si BP Sara. Until na wala pa nagpapadrug test sa inyo. Sa akin walang problema eh. Gusto nyo magpa-drug test tayo lahat. Ako inahamon ko pa lahat ng vloggers, pa-drug test tayo lahat. Lahat tayo, pati kayo mga quadcom. Pati kayo mga threesome. Ay, tricom. Threesome tuloy. Oh, drug test tayo lahat. Maduduwag ka, hindi kayo... Kasi ang takot lang sa hair follicle test at drug test, yung mga addict. Gusto nyo, araw-araw tayo magpa-drug test, basta kayo magbayad eh. Walang problema sa akin yan. Diba? Bakit matatakot sa drug test? Hindi ko maintindihan si Marcos, ba't natatakot sa drug test? Ako, kaya ko sabihin sa inyo, since birth, hindi ako nag-take ng illegal drugs. Newsep, yan, meron. Tempra, legal po yan ang bibili sa Mercury Drug. But illegal drugs, cocaine, shabu, kahit rugby, kahit yung ginagamit nilang cup syrup, no way. Kaya ko sabihin. Kayo, kaya nyo magpa-drug test? Kaya nyo sabihin? Marcos, kaya mo? O kayo, sa mga nanonood, lagay nyo. Bakit hindi kaya ni Marcos magpa-hair follicle test? Tapos itong mga gunggong na ito, ayaw pa imbestigahan si Marcos. Diba, mga double standard, mga ipokrito, magkano ang confidential funds ni Marcos? Ang liit-liit ng kay BP Sara, pinag-initan nyo. Kung hindi pa naman kayo nuknukan ng mga ipokrito. Bukod dyan, naniniwala rin ang prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Sapat daw ito para ma-convict siya, lalo't recorded ang video.
Ayoko na i-discuss yan kasi ilang beses ko na-discuss. Nagtatanga-tangahan lang yung mga yan. Alam naman nila na hindi nagbanta si BP Sara. Yung sinasabi nila na hindi lang buong Pilipinas nakapanood noon. Buong mundo pa nakapanood ng pagtatangka ni BP Sara. Tanga. Hindi po mura yun ha. Tanga means stupid. Ulitin ko. Nakapanood, yes, nakapanood. Pero hindi yung pagtatangka. Chua! Lawyer ka! Ba't ganyan kayo mag-isip? Kung saan